haba naman nun. Ano ba Isang yun? karangalan po para sa amin na maimbitahan na maupo po sa ating Buwisit Blaster ang nag-iisang Tita Mel. Ayan. Tita Mel, ayaw po kayo dito. Ako ba? Yes po. Sige po, dito po ay wala kaming kinikilingan, ha? Pasensya na po kayo. Tamel, ha? So, ito po ang aming katanungan. Magpapasabog na po ba kayo? Kung may sasabog. Kanina pa yun eh. Ay! Ha? Okay. Ito na ang inyo pong unang sang tanong. Bago siya maging isang batikang broadcaster, diba? Si Tita Mel Tiangco ay una munang nag-apply ng trabaho bilang isang A. Segment producer or B. Newscaster. Ay! Alam namin yan, syempre. Totoo. Saan ba natin madalas nakikita si Tita Mel? Sa balita. Ngayon, anong una niyang in-applyan? Malamang newscaster at alam na alam niya ni Tita Mel. Di ba, guys? Newscaster kasi, nung pinag-aralan niya yung journalist talaga, hindi ko alam kung ano yung pinag-aralan niya. Pero, nag-chismis sa akin ni Tita Mel kasi napagpakailanman na yung buhay ko. So, nagka-chismisan kami a little bit time. Tapos, sinabi niya sa akin, newscaster nga daw yung Kaya sanay siya sa news. Yes. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng GMA? Yes. Noong 1960s, ang tawag sa GMA ay Greater Manila Area. Dahil ang signal ng GMA noon ay nasa Greater Manila Area lamang. Ang isa sa mga unang may-ari ng GMA, si Uncle Bob's Lucky 7 Club. Uncle Bob. Si Uncle Bob. Uncle Bob. Oo. At si Tita Mel, may segment dyan sa Uncle Bob. Bata pa siya noon, nakaribon siyang gano'n. Ganun siya. May ribbon. Oo. Bata pa siya noon. Bata pa siya. Meron siyang segment doon sa Uncle Bob's Lucky 7 Club. Segment producer, si Tita Mel. Segment producer. Tama. Isang segment. Segment producer. Okay, ano po magiging kasagutan nyo? Well, dito sa side ng mga babae, parang ang masasabi ko lang, sinungaling sila. Sinungaling. Ay, siyempre. Okay. Dito naman sa mga kalalakihan, Na kung saan ay segment daw kung producer. saan ay segment producer, parang naniniwala ako doon. Naniniwala kayo. Naniniwala po kayo sa segment producer. Sige. Sigurado na po kayo dun, ha? Segment producer, kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Aray ka! Tita Mel kasi. Ang manloloko magaling magsinungaling. Bakit epekto ang daming powder? Ang babae, Tita Mel. Una pala siyang nag-apply talaga ng newscaster sa RPN 9 and PTV 4. Alright, eto na po ang ipangalawang sang tanong. Sa isang podcast ay naikwento ni John Fier na madalas ay naiistorbo ang tulog niya. Bakit? Dahil gabi dumarating ang mga parcel na ino-online shopping ng misis niya. Parang ako to, ha? Dahil gabi, naglalampungan ang mga pusa ng misis niya. Yes, gentlemen. Ay, nako. Alam niya Kaibigan yan. ni Ariel Alam ni Kuya Ian. Alam niya, hindi niya na naitatanong. Nung hindi pa kami, nung mga ganun pa lang kami. Mga bata. Kapit-bahay ko yan eh. Late, Kuya John Kapit-bahay ka. Nung araw pa yan talagang naaano yan dahil sa mga pusa. May alaga ba siya, Kuya A? Green na meron, pusa yun. meron din yan. Kaya sigurado ako doon. Sigurado ako. Ingay. Yung sa ingin ng mga pusa. Kasi minsan nagluluksong tinik, luksong baka yung mga pusa. Kasi sawa na sila sa tagu-taguan. Gusto na ng ibang laro naman. Kaya pala yung Ang pusa doon, pag tagal-tagal, umasenso. Tumakbo ng Congress. Ayun. Uy! Congress meow. Congress meow. Yung view pusa. Tapos binaha. Meow, meow, meow. Eddie Meow. Huwag kayong magpapaniwala. Ay, nako, eto na nga. Kuya, Tita Mel. Eto ang totoo. Ano? Yung asawa niya kasi, ako yung nagdi-deliver. So, pinapasahan ko muna yung mga kapitbahay nila bago yung sa kanila. So, sila yung nilalas ko, di ba, ano? Kaya na-delay ang mga delivers. Oo, kaya talagang delivery ng mga parcel yung sagot dyan. Kasi nga, kasama ko si Kuya, Saan? Ayun, nagsisinungaling. Saan? Hala, hindi mo narinig. Ano po magiging kasagutan ninyo dito? Dahil gabi na dumating ang mga online shopping ng misis niya or dahil gabi naglalampungan ng mga pusa? Bago ko sagutin, itatanong ko lang muna kung ano ba ang kabaliktaran ng kaluluwa. Ano? Kalulunok.
Kaluluwa. Kaluluwa. Pinaliwanag. 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 Dahil gabing magharutan ng mga pusa. Ayan. Gabi, magharutan ng mga pusa, kabog or sabog in. Tita Mel. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, ngayon mo gawin yung kaluluwa. Ayan. Kaluluwa. Huling sang tanong. Saang bansa dumayo si Juancho Trevino para sa isang unique first experience niya? A. Sa China para sa kanyang first bungee jump? Or B. Sa France para sa kanyang first tattoo? Yes, ladies. Ay, alam ko yan. Alam ko Bungee yan. jump yan. Oo. Bungee jump. Alam mo kung saan siya nag-bungee jump? Saan? Sa Great Wall of China. Ay, ang lapit. Kasi ang bungee jump doon, simula dito hanggang China. Oo, talagang malaki. Isahan lang yun, no? Talagang Oo. travel na siya palayo. Oo, pasimpleng nga yung bungee jumping nila kaso patagilid. Kasi kahit pag gano'n dyan, Jace, ugayin siya. Wala ka naman sa turn ko, gano'n ka lang gano'n. Nag-bungee Kasi jumping. alam ko, nakalaro ko na sa basketball si Juancho. Nung last 3 years ago, nagpatattoo siya sa Batangas. Sa Batangas. Pinatattoo niya langgam. Tapos dito may panot siya. Ayun. Tapos dumayo naman siya sa France. France. Kasi ang gusto niya Eiffel Tower. Eiffel Tower. Para pag malaki niya, ang ganda na tattoo niya doon. Ano tawag doon sa kuya kayo pag mga single na nakakarayom lang? Tapos yung mga 4 na karayom. Single needle. Ayun, yung Ayun. 4 na karayom. 4 needle. Parang in-English ko lang. Doon siya nagpatato. At ang mahal. Shady. Hindi, ang gusto niya kasi, susunod niya dapat Japan, pero inuna niya yung France. France. Yung France. Kasi magagaling at saka mahal ang tattoo sa France. Yan. Tama. Alright, kailangan niya sumagot. Ano magiging kasagutan mo, Tamel? A. Wait, Sa China or B. sa France? Palagay ko maniniwala na ako sa kanila. Ayan, tama Ay, yan. naku, tama Kahit na mga siraulo sila. Kasi sa Great Wall of China, pag nag-bungee jumping ka, bukol ang aabutin mo. Bukol talaga. O, sige na nga. Okay, bungee jumping daw sa Great Wall of China. Kabog or sabog in. 5, 4, 3, 2, 1. Ayaw mo kasi maniwala eh. Hindi na ako tumama. Ngayon, Nako. bukas at magpakailan. Kumusta po? Ayan Kumusta na. naman ang experience nyo dyan ngayon? At perfect kayo, ha? Perfect 0, ha? Sa experience. Naging Tina Turner. Eto, tumanda na ako. Nakakatanda pa lang umupo doon. Alright! Once again, thank you so much, Kuya Pekto, sa pagbisita at sa ating sa iba pa natin mga bisita. Thank you so much po. Salamat Ayan, po. Kuya Pekto, Kuya Ariel, Kuya Brian, and Luri. Ayan, paki-invite naman ang ating mga tiktropa na abangan ang Hating Kapatid. Anyway, sa October 13, abangan niyo po ang Hating Kapatid. Ako po ang bida rito. Uy, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. Wow! Ako, abangan ko talaga yan. Hindi, bukod kay Kuya Ariel, no, kasama rin natin syempre ang Legaspi family. Yan, sila Miss Carmina, Sir Zoren, Mavi, and Cassie. At ang inyong lingkod, Luri Nalos, at si Brian. At sino pa ba? Sino pa ba kasama natin? Ako din po kasali dyan. Si Hailey. Abangan niyo po ang Hating Kapatid. Ating kapatid po. October 13. Sa GMA Afternoon Prime. Maraming salamat po. Opo, Cruise versus Cruise. Yan, every, Mondays to, Sundays. Ha? Hindi, Fridays lang pala. Cruise versus Cruise. Ayan po, panghapon yan. Maganda yan. Hey! Thank you guys! Mga tiktropa, abangan natin ang Hating Kapatid soon on GMA Afternoon Prime. Up next, 2 bagong kalahok ang susubok umagaw sa titulo ng ating kampyon sa tanghalan ng kampyon sa pagbabalik ng TikTok Live!
Tik Tropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Clock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.